And for today sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, mga ka-music, nako, dapat to lagi ho tayong, sabi nga ho nila, lagi ho tayong nagdarasal. Number one, dapat laging number one ay ang Panginoong Diyos. Kaya sinasabi natin lagi, Darlene, TGIF, today, God is first lagi. Because only God can do so much for us. Without Him, we are nothing. Amen? Amen. Ano po sinasabi, mga kaibigan? Para po sa inyong kaalaman, Tagalogin na lang ho natin. Sinabi ho ng Panginoon sa sulat ni Propeta Isaiah, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo. At ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kayo kalayo o kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Malinaw ho ba yon? Ibig sabihin lamang ho nun, wala tayong pwedeng ipagmalaki, ipagmayabang, ipaghambog sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa ho natin, kontrolado ho ng Diyos yan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Opo, hindi ho pwedeng sabihin yung hindi. Akong gumawa niyan eh. Kaya gumanda ang buhay namin dahil nagsipag ako. Ama? Nagsunog ako ng kilay. Kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil nagsunog ako ng kilay, Darlene eh. Hindi ba? Kaya may negosyo akong ganito, ako nagpalaki niyan, hindi halos ako matulog. Ganon minsan yung mga no? Yung mga tao na para bang sila lang at walang tulong ng Diyos po sa kanilang success sa buhay. So lahat ng nararating ho natin, tandaan po natin na ang Diyos ang may kumpas niyan. Kung bakit ka nagkaroon ng negosyong ganyan, Darlene, dahil sa Diyos yan. Bakit ka napasok sa trabaho natin ito? Oo. Diyos na makakatulong ka at may talento ka. Tanungin mo ako, partner, hindi naman ako journalist eh. Hindi naman ako nag-aral ng, anong tawag doon? Mass communication. Mass communication. Ako po'y accounting major. Pero bakit nalinya ako rito? Ang gusto ko lang dati, partner, pangarap ko makakanta. Diba? The singing accountant. Pero hindi ho nangyari Naging broadcaster ho ako. For almost 30 years or 30 years now. Mga kaibigan, I started sa FM, I ended up sa AM, at saka nakapagtrabaho pa ako sa telebisyon. So may purpose po ang Panginoon. Ang Panginoon ang gumabay, hindi yung gustuhin po natin. Amen? Amen. Tulad na lamang ho yung, kung maalala ho natin, nung sinaunang panahon, di po ba? Yung si Noah. Si Noah ho ba ang nag-udyok sa sarili niya para gumawa siya ng arko, ng malaking barko? Hindi ho, mga kaibigan Ang Diyos po ang nagsabi sa kanya na, Noah, gumawa ka ng malaking barko dahil magkakaroon ng malaking baha. Dahil sa galit ng Panginoon sa mga tao noon na nakalimot na ho sa kanya, kaya ho, nangyari ho yun. Diba? Siya po ay gumawa according to yung specification po na gusto ho ng Panginoon Diyos. Can you imagine, mga kaibigan, kahoy, puro kahoy po yun. Yung ginamit noon. Diba? Sino naging arkitekto? Walang iba kundi ang Diyos na nagturo. Ikaw ba naman, Darlene, ngayon nga yung mga barko talagang sealed na sealed diba? Pero malamang sa malamang kung gawa sa kahoy yan ngayon, baka pwedeng lumubog yan. Diba? Paano mo gagawin yun?
Wala, hindi pa naman uso noon yung mga sealant na yan. Correct. Hindi pa uso noon yung ginagamit sa yung welding machine. Wala pa mga kaibigan Oo. Diba? So Diyos lahat po, yung nagplano, hindi ho si Noah. Even ho yung mga hayop na pares, isinakay. Hindi naman ho si Noah ang tumawag dun Di po ba? Hindi ho si Noah yung nagsabing, oy mga hayop, halina kayo. Hindi ho, Diyos ang nag-utos pa rin, mga kaibigan. You see? Even ho yung nung panahon na ho na kung sino lang yung maiiwan, sino lang yung sasakay. Tama? Paano sila naglayag ng napaka ang tawag dito? Yung ilang araw. Diba? Ilang araw ho, mga kaibigan. So, hindi ho kumpas ni Noah yun. Diyos ang nagbukas, Diyos ang nagsara, mga kaibigan, ng pintuan ng Noah's Ark na hanggang ngayon ay istorya pa rin ho sa Biblia. Ganon din ho sa buhay po natin. Hindi ho dahil sa inilak mo yung gate ng bahay mo, inilak mo yung mga pintuan ng bahay mo, sabi mo nang safe ka sa pagtulog mo sa gabi. At hindi rin ho, yung galing mo sa pagmamaneho, alright? Yung skills mo, talento mo sa pagmamaneho, na dahilan kaya safe ka sa kalsada. Hindi ho yun. Hindi yun. Hindi yung galing mo. Kundi may gabay pa rin ho ang Panginoon po sa atin. Amen? Amen. Kahit pa nga yung mga healthy eating habits po natin, na sabi nyo, ay kaya ako healthy ngayon kasi hindi ako kumakain ng baboy, baka, karne, manok. Ang kinakain ko lang ay puro vegetables, isda. No, mga kaibigan. It's not your healthy eating habits that keeps you healthy. Amen? Do you believe in that? Naniniwala ba kayo? Hindi po. Tandaan natin mga kaibigan, it's only God can shut you in and shut out the devil, mga kaibigan, that is seeking to devour you and me. Siya lang ho yun. Meron ka nga dyan nabalitaan mo, di ba? Nagtatriathlon, sumasali sa mga tawag dito dahil yung mga sorry po, malayo. Marathon. Malayo naman masyado ito. Okay, marathon, kung ano pa, talagang healthy. Healthy living. Correct. Hindi mo akalain. Biglang namatay, may sakit pala. Samantalang ho yung pulubi doon sa kalye, na natutulog lang ho sa harap ng isang convenience store, sa tagal ho ng panahon, bata pa siya, tumanda na siya doon, buhay na buhay. Ano meron, partner? Milagro, di ba? Kaya ang buhay natin po, mga kaibigan, sa araw-araw, ay punong-puno ho ng miracle. Hiwaga. Oo, at Diyos lamang ho ang nakakaalam niyan. Kaya sana ho, mga kaibigan, always God first tayo. Alright? With Him, we're nothing. Sabi ko nga kanina, only God can do so much for us. So don't forget to make God the first partner. Kaya nga, di ba, kahapon dun sa gospel, yun ang sinasabi, di ba? Mauna muna ang Diyos. Correct. Diyos muna bago ang lahat. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Amen ba yun? Amen. Wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Pwede ba yun? Pwede. Amen ba yun? Amen yan. Walang sumasagot Alright.